So magandang araw sa lahat. Ngayon, sa video na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa panahon ng paggalugad at pagtuklas. Okay? Parte pa rin itong lesson na ito sa ginagawa nating pag-aaral tungkol sa naging paglakas ng Europa sa buong mundo. Okay? Matatandaan natin na yung panahon ng Renaissance at nung panahon ng Reformasyon, unti-unting binabalik ng mga Europeo ang kanilang sigla sa iba't ibang larangan. Bukod sa pagiging likas na gala, ang interes ng tao sa paggalugad ay pinasigla ng Renaissance. Ang mga sining at kaisipang lumabas noong panahong ito ay nagbigay ng higit na malawak na pananaw sa tao tungkol sa mundong kanilang ginagalawan. Habang ang mga scholar at makasining ay nakatuklas ng iba't ibang bagay, ang mga manlalayag ng Portugal ay nagsimula ng maggalugad. Sila ay naglakbay sa mga baybayin ng Afrika at ang ibang bansa naman ay tumawid sa karagatang Atlantic. Ang panahon ng pagtuklas ay tumutukoy sa makasaysayang panahon sa Europa mula ika-15 siglo hanggang ika-18 siglo na nagtakda ng pagsisimula ng malawakang paggalugad na nagpayaman ng husto sa kulturang Europeo. So sa unang bahagi ng ating talakayan, pag-usapan natin yung tatlong salik na nagbigay daan sa pagtuklas ng mga Europeo sa daigdig. Una na dito yung pang-ekonomiya at politikal na salik. Bago pa magsimula ang ika-16 na siglo, nakilala na ng mga Europeo ang mga produkto at yaman sa silangan sa pamamagitan ng krusada. Nang maranasan ng mga Europeo ang mga panahog or spices na kalakal ng mga Arabo, ito ay naging mahalagang bahagi na ng kanilang inihahain sa kanilang hapagkainan. Bukod dito, nakakatulong din ang spices o pampalasa sa pagpepreserba ng mga pagkain na kinakailangan ng mga manlalayag sa tuwing meron silang malalayong eksplorasyon. Dahil sa hinahanap-hanap na ito ng mga Europeo, ito ay mabilis na napamahal. Bunsod ng mga kaganapang ito, ang mga negosyanteng Italyano at Muslim na may kontrol sa daang kalakalan sa Mediterranean ay nakapagtakda ng mataas na presyo sa kanilang kalakal. So dahil dito, upang makabili ng higit na mababang presyo ng mga kalakal ang mga Europeo, naggalugad sila at naghanap sila ng bagong ruta, pasilangan or pasalungat doon sa direksyon na kung saan nandun yung mga Muslim. Ikalawang salik ay ang layuning panrelihiyon ng mga Europeo. Naging layunin din ng mga mangangalugad ang pagpapalaganap ng kanilang pananalig at paniniwala. Ang mga pinunong Katoliko ng Spain, Portugal at France na desididong makapagtatag ng imperyo at magtamasa ng kayamanan ay buong katapatan at taos-pusong nagnais na pagbaguhin ang pananalig ng ibang tao sa mundo sa relihiyong Kristyanismo. Upang matupad ang layong ito, siniguro ng mga pinunong manggagalugad ang pagkakaroon ng kasamang pari sa bawat ekspedisyon nila. Yun ang rason kung bakit majority ng mga bansa na nasakop ng mga kanluraning bansa na ito katulad ng Espanya ay Portugal ay nagkaroon ng pananampalatayang Katoliko. Kabilang na nga dito ay yung bansa nating Pilipinas. Ang ikatlong salik naman na nakaapekto sa panahon ng pagtuklas ay ang mga makabagong teknolohiya na umusbong. Naging praktikal ang paglalakbay dahil sa mga makabagong teknolohiyang naiambag ng ilang bansa at naging mabilis ang takbo ng mga sasakyang pandagat. Ang paggamit ng kompas, astrolabe at paggawa ng mapa ay nakatulong sa higit na madaling pagmamaniobra ng mga sasakyang pandagat. Na nakikita nyo dito sa ating video, sa picture, ang tawag po dyan ay astrolabe, kung saan ginagawang guide ng mga explorer yung bituin sa kalawakan sa kanilang pagnanavigate sa karagatan. Ngayon at malinaw na ang tatlong salik ng panahon ng paggalugad, tatalakayin naman natin itong kasaysayan ng tinatawag na unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo.
Sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo, may dalawang bansa na naglaban o nagtunggalian sa isa't isa. Ito ang bansang Portugal at ang bansang Espanya. Kikilalanin natin sa discussion na ito ang mga mahalagang manlalakbay na nakarating sa iba't ibang panig ng daigdig alang-alang sa kanilang bansang pinaglilingkuran. So unahin natin yung mga manlalakbay na naglingkod sa bansang Portugal. So una na dito ay si Prince Henry. Tinagurian siyang The Navigator. So ang mga pagtatagumpay ng mga Portugis sa paglalayag at paggalugad ay binunsod ng kasanayan at karanasan ni Prince Henry. Naglayag si Prince Henry sa paligid at baybayin ng Africa. Dahil sa balak na muling makipagsapalaran, siya ay gumawa ng maraming pagsasaliksik sa nabigasyon at sinimulang magsanay ng mga marino. So dahil dito sa effort ni Prince Henry the Navigator, mas naging bukas para sa ibang mga explorer na Portugis ang libutin pa ang daigdig. Dahil sa tulong na rin ng mga paaralang pangmarino na itinayo ni Prince Henry. Sumunod naman lalayag ay si Bartolomeu Diaz. Noong 1487, habang nasa paglalayag sa paghahanap sa pinakatimog ng Africa, inabot ng bagyo ang pangkat ni Bartolomeu Diaz. At nang tumigil ang bagyo, natuklasan niya at naabot na pala nila yung hinahanap nilang lupain sa timog ng Africa at tinawag nila itong Cape of Good Hope dahil ito yung nagsilbing daungan nung kanilang mga barko noong inabot sila ng isang malakas na bagyo. Sunod naman lalakbay na tatalakayin natin ay si Vasco da Gama. Si Vasco da Gama ang unang Europeyong nakarating sa India sa pamamagitan ng paglalayag noong 1497 hanggang 1499. Matapos ito, kaagad na itinatag niya ang mga istasyong pangkalakalan sa bansa. Nang mapasok ni Vasco da Gama ang daungan sa Kalikot sa dulong timog na bahagi ng India noong Mayo 1498, siya ay hindi masyadong pinansin ng mga Arabong mangangalakal na matagal nang nasolo ang pakikipagkalakalan sa lugar na iyon. Ito ay dahil sa pagdating ni Vasco da Gama ay sadyang naging banta ito para sa kanila. So nataklasan din ni Vasco da Gama na ang mga Indian ay hindi interesado sa mga bagay-bagay na dala niya mula sa Europa. Gayunpaman, siya ay nakapagdala ng mga kargadong produktong tulad ng paminta, cinnamon at iba pang panahog. Pagbalik niya sa Portugal, hindi niya sukat akalain na ang dala niyang produkto ay pagkakakitaan niya ng mahigit sa 50% kapalit ng kanyang puhunan. So dahil sa kaganapang ito, na mulat ang mga Portuges na kailangan pala talaga nila makapagtatag ng mga estasyong pangkalakalan sa India dahil sobra-sobra ito or malaki yung maaari nilang kitain mula dito. Simula noon, tinakda nila na magkaroon ng kalakalang Indian at gusto na nilang maangkin ang ilang lugar sa India para pagkakitaan. Sumunod naman ay si Pedro Alvarez Cabral. Sa mga Portugis din ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Brazil na matatagpuan sa Timog Amerika. Ang baybaying dagat ng Brazil ay natuklasan ni Cabral noong 1500. At ang panghuling Portugis na manlalayag na nakilala noong unang yugto ng kolonyalismo ay si Alfonso de Albuquerque. Kung matatandaan nyo na mention na yan, si Albuquerque, sa pag-aaral natin noon during your grade 7 Araling Panlipunan dahil siya ang tinaguriang arkitekto ng malawak na imperyo ng Portugal. Bilang gobernador general ng mga kolonyang Portugal, siya ay nagplano ng mga estratehiya para sa pagpapalawak ng imperyo ng bansa. Batay sa plano ni Albuquerque na itatag ng Portugal ang kanyang kolonya sa Kalikot, India. Noong 1510, naangkin naman nila ang Goa at kanlurang baybayin na India mula sa mga Muslim. Naangkin din nila ang Malacca sa Malayan Peninsula at unti-unti nilang pinalawak ang mga himpilang pangkalakalan patungong silangan.
Noong 1513, narating naman ng mga Portuguese ang China, kung saan sila ay pinagkalooban ng karapatang magtatag ng mga bodega o kamalig para sa pakikipagkalakalan. At noong 1543, narating naman nila ang Japan, no? At pagdating noong ika-16 na siglo, sinimulan naman ng mga Portuguese ang pag-aangkin sa malalaking bahagi ng baybayin ng Afrika. Kanalaunan, no, ay nakapunta rin sila at tinangkin din nila ang kanlurang India, pati na ang Ceylon na kasalukuyang na bansang Sri Lanka ngayon, Madagascar, Macau, Kanto at Java. Kung lawak ang pag-uusapan, ang imperyong naitatag ng mga Portuguese ay maliit pa. Gayunpaman, ang maliit at kakaunting pulo at baybaying daungan ng kanilang naangkin ay matatagpuan sa mga estratehikong lugar, at ito ang nagkaloob sa Portugal ng kontrol sa halos kalahating bahagi ng mundo. Sunod naman nating talakayin ang mga ekspedisyon na pinangunahan naman ng bansang Espanya. So, ang unang manlalayag na pag-aaralan natin na sa video na ito na nagsilbi para sa bansang Espanya ay si Christopher Columbus. Si Christopher Columbus ay isang Portuguese. Kaya lang, noong 1484, nung umapila siya sa hari ng Portugal upang humingi ng suportang pinansyal upang galugurin ang pinaniniwalaan niyang pinakamaikling ruta patungong India sa karagatang Atlantic, no? Sa kasamang palad ay tinanggihan ng hari ng Portugal. At 2 taon mula nung pagtanggi sa kanya ng hari ng Portugal, lumapit naman si Columbus at umapila sa reyna ng Espanya na si Reyna Isabela. Dinaglaon noong 1492, si Columbus ay dumaong sa pulo ng San Salvador sa American West Indies sa kasalukuyan. Inakala niya na ang natuklasan niya ang mga pulo sa kanluran ng India na nagbigay sa kanya ng pag-asa na ang susunod na matutuklasan niya ay ang China at Japan. Sa patuloy na paglalakbay ni Columbus, siya ay patuloy na sinusuportahan ng Spain. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nasawi habang naglalakbay. Ngunit, after na namatay si Columbus, nag-iwan siya ng isang malaking legacy para sa Spain dahil natuklasan niya ang mga mahalagang pulo sa Caribbean kasama ang Haiti, San Salvador, Puerto Rico, Jamaica at Cuba, at lahat ng lugar na ito ay napasailalim sa kaharian ng Espanya. Sumunod naman ay si Ferdinand Magellan. Noong 1519, narating ni Magellan ang Kipot or Strait na pinangalan sa kanya sa kasalukuyan at tumawid sa karagatang Pacific. Dahil sa nasalubong na mga bagyo sa karagatan, ang 5 barko na inilaan para sa ekspedisyon ni Magellan ay naging 3 na lamang hanggang sa makarating sa Pilipinas, kung saan alam naman natin siya ay napaslang. Ang 2 sa mga barko ay nagtungo papunta sa Moluccas at ang isa ay nagawang bumalik sa Spain noong 1522. Napatunayan ng mga naging paglalakbay ni Magellan na posible pala na makarating sa Asia gamit ang rutang pakanluran. Kaya ang sinasabi ng iilan, si Ferdinand Magellan ang unang nakapag-circumnavigate or nakaikot sa daigdig, gamit nga mula Europa. Ginamit niya ang rutang pakanluran upang makarating sa Asia. Okay? At pinatunayan din ng kanyang paglalakbay ang kahalagahan ng kalakalan sa Asia dahil nakadiskubre siya ng mga mayayamang produkto na maaring makuha ng Espanya mula dito sa mga bansa sa Asia na ito. So, dinaglaon, makikita noong panahon na ito ang matinding kompetensya sa pagitan ng Espanya at Portugal. So, upang mapagpasyahan ng parehong pag-angkin ng 2 bansa sa mga lupaing kanilang natuklasan, ipinroklama ng Papa or ng Pope ng simbahan noong 1493 ang pagkakahati ng mundo sa pagitan ng 2 bansa. Noong 1529, binitawan ng Spain ang pag-angkin sa Moluccas or Spice Island
na nasa kasalukuyang Indonesia ngayon, sa pamamagitan ng kasunduan sa Tordesillas, itinakda ang linya sa karagatang Pasipiko na makikita nyo dito sa ating larawan, no? At sa pamamagitan ng linyang ito, tinakda na ang lahat ng lupain mula sa linya pasilangan ng mundo na bahagi ng Asya ay mapupunta sa Portugal. Samantala, lahat naman ng lupaing pakanluran sa linyang tinakda ng kasunduan ay pag-aari naman ng Espanya. Hindi naglaon dahil sa kasunduan sa Tordesillas ay nagawa ng bansang Spain na makapagtayo ng isang imperyo sa Latin America. Latin America ay tumutukoy sa South America sa kasalukuyan. Pag sinabing imperyo, tumutukoy ito sa malawak na pangkat ng estado o bansa na pinamamahalaan ng isang makapangyarihang otoridad na noong mga panahong ito ay karaniwang pinamumunuan ng isang monarka na maaaring reyna or hari o emperador. Ang Latin America ay naging kapaki-pakinabang para sa Espanya. Ito ang pinagmulan ng asukal, kape, mga spices at iba pang tropikal na prutas na nakasanayan ng ihain ng Europeo sa kanilang hapagkainan. Naging posible na maitatag ang imperyo ng Espanya sa Latin America dahil dito sa mga tinatawag na konkistador. Ang konkistador ang tawag sa mga adventurero or mga adventurer at sundalong naghahanap ng kayamanan sa pamamagitan ng paglalakbay at paggalugad. Ang mga konkistador ang nagtatag ng unang bantog ng Imperyong Europeo sa labas ng Spain. So, kikilalanin natin ang ilan sa mga naging tanyag na konkistador noong panahon na ito. Una sa mga konkistador na matatalakay natin sa video na ito ay si Hernando Cortez. Si Cortez ang unang sumakop sa katutubong kabiasnan ng Timog Amerika. Mula sa San Salvador, pinangunahan niya ang 600 mangungalugad at dumaong sa Veracruz sa timog silangang bahagi ng Yucatan Peninsula. Dumako sila sa lungsod ng Tenochtitlan na Mexico na ngayon sa kasalukuyan. At pagdaon nila dito sa Tenochtitlan, nakaharap nila si Montezuma. Si Montezuma ang pinuno ng mga Aztec. Ang nawa ni Cortez, kinaibigan niya si Montezuma, ngunit sa paraang patraidor. Ginawang bihag ni Cortez si Montezuma at ito ay nauwi sa madugong sagupaan hanggang sa mapasuko ng pangkat ni Hernando Cortez ang mga Aztec at tuluyang masakop ang Mexico. Sunod na konkistador ay si Francisco Pizarro. Pinamunuan ni Pizarro ang 180 na hukbo na may dalang 27 na kabayo at 2 kanyon na layuning sakupin ang mga imperyo ng Inca sa Peru. Narating ni Pizarro ang lungsod ng Cajamarca noong 1532. Si Pizarro ay tinanggap ng leader ng mga Inca na si Atahualpa. Tinanggap siya ng leader sa lungsod sa kasunduang papasok ito nang walang dalang armas. Pero katulad ng ginawa ni Hernando Cortez, patraidor ding binihag ni Pizarro si Atahualpa at pinatay ang maraming bilang ng mga Inca. Sa pagkakataong ito, si Pizarro ay hinandugan ng mga Inca ng mga gamit na gawa sa ginto at pilak. Matapos ang tagumpay na ito, sinakop ng Spain ang Ecuador noong 1533 at ang gitnang Chile noong 1540, kasama ang kaloob-looban ng mga kontinenteng binabagtas ng ilog Amazon. At ang panghuling konkistador na tatalakayin natin sa video na ito ay si Juan Ponce de Leon. Noong 1513, kinalugad ni Juan Ponce de Leon ang baybayin ng Florida kung saan hinanap niya ang bukal ng kabataan o yung Fountain of Youth. Hindi man nagtagumpay si Juan Ponce de Leon sa layuning matuklasan ang bukal, inangkin pa rin niya ang Florida bilang kolonya ng Spain noong 1521. Sa pangkalahatan, makikita natin na ang ginawang kolonyalismo ng parehong Portugal at Espanya
ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga taong kabilang dito sa mga bansang naging kolonya nitong dalawang makapangyarihan na bansa na ito. Okay? At ngayon naman sa panguling bahagi na itong video lesson na ito ay aalamin naman natin kung ano yung mga naging epekto ng unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa aspetong panlipunan at pang-ekonomiya. So una, alamin natin kung ano yung mga pagbabagong panlipunan na naranasan ng mga katutubong napasailalim sa kamay or sa pamumuno ng mga dayuhan. So una, nagkaroon syempre ng malaking pagbabago sa lipunang ginagalawan ng mga katutubo. Matapos mapacify or mapayapa ang kanilang nasasakupan, ang mga ito ay kaagad ipinailalim sa bagong uri ng pamahalaan. Pinilit na iwika ang ibang wika, pinagamit yung mga wika ng mga banyaga, pinabago ang uri ng paniniwala o relihiyon, ang kulturang kinagisnan ng mga katutubo ay sinira ng mga dayuhan at pinagsamantalahan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kakaibang uri ng sistema ng paggawa. Pangalawa, at kabilang din sa epektong panlipunan ng kolonyalismo at imperialismo ay lumaganap ang sakit. Okay? Ito yung for the first time sa history ng tao, nagkaroon ng tinatawag na Great Plague. Ang naganap na trahedya noong panahong ito ay nahantong sa pagkamatay ng milyon-milyong Indian at di lang Indian maging yung iba pang mga Asyano sa pagkakadarang ng mga katutubo sa mga bakterya na nagmula sa pagkakasakit ng mga Europeo na hindi sanay ang katawan ng mga katutubo ay nagmistulang apoy na mabilis na kumalat. So may sakit na nagmula sa Europe at dahil sa paikipagkalakalan at pag-e-explore, yung sakit mula Europe ay napunta sa iba't ibang panig ng mundo. Yun ang tinatawag na The Great Plague. Sumunod at isa sa hindi rin magandang epekto ng kolonyalismo at imperialismo ay yung Black Slavery o pag-aalipin. Ang pangyayaring ito ay nagpasimula ng panibagong kalakal sa Amerika at sa pagsisimula ng ika-16 na siglo, libo-libong katutubong African ang ginawang mga bihag at ikinarga sa mga barko na tinatawag na slave ship upang pumalit sa nangamatay na katutubo sa mga minahan, taniman at plantasyon. So hindi lang pagkain, hindi lang ginto, hindi lang pilak ang kinuha or pinakinabangan ng mga Europeo dito sa kanyang mga kolonya, kundi pati na rin yung mga tao mismo, yung mga katutubo mismo, particularly the Africans or the black people. So yun yung tinatawag nating Black Slavery. Sa aspetong pang-ekonomiya naman, mas umusbong itong natalakay natin ng nakaraan na merkantilismo. Lubos na nakinabang ang Spain sa ginto at pilak na nahahango ng mga katutubo at alipin sa mga minahan ng Mexico at Bolivia sa South America. Tandaan natin ang South America ay mayaman sa silver at sa gold. Na mga panahong ito, ang ekonomiya ng Spain ay dinidikta ng dami ng pag-aari nitong ginto at pilak. Tinatayang na ipasok sa Spain ang may 18,600 na toneladang pilak at 200 toneladang ginto noong 1660. So dahil dito, naging isa ang Espanya sa pinakamayamang bansa noong unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Bukod sa minahan ng ginto at pilak sa Timog Amerika, sumigla din ang kalakalan sa Pasipiko or sa Asia. Nilinang din ng Spain ang masiglang kalakalan nga sa Asia or sa Pacific, no? Ang Maynila sa Pilipinas ang naging sentro ng kalakalan sa silangan na nag-uugnay sa Spain at Amerika. Ang taunang biyahe ng galyon sa pagitan ng Acapulco, Mexico at Maynila ay nagpaunlad sa ekonomiya ng Spain at iba pang bansa sa Europa.
So, itong dalawa na to, ang aspetong pang-ekonomiya at aspetong panlipunan, ang mga sinasabing naging epekto, no, ng unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. So, masasabi natin dito na dito nagsimula yung pagkaape, no, nung mga naging kolonyang bansa, at makikita rin natin dito na labis-labis yung naging kayamanan, no, nung dalawang bansang naglaban dito, which is the Spain and Portugal. So, hanggang dito muna para sa video lesson na ito. Mangyari na sagutan ang activity na i-assign ko sa Teams, at magkita-kita tayo sa susunod na video lesson. Maraming salamat po.